ari mo yun. Ngayon, kapag nabayaran mo na ito ng full payment, tsaka lang ibibigay sa iyo yung titulo ng lupa na nagsasabing sa iyo na ito. Ang Diyos hindi. Ang Diyos ang ginawa niya, He paid it in full. Binayaran niya para tayong mga tao sa Kanya na. At hindi na tayo nakapag-ilalim pa sa kasalanan dahil ayaw ng Diyos dito na mapahamak po tayo. Kaya nga ang Diyos dito, anong ginawa niya? Jesus paid the price. Binayaran niya tayo sa malaking halaga at binayaran niya tayo ng buong-buo. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa paghihirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayo lahat ay tulad ng mga tumpang naligaw na kanya-kanya tayo ng lakad. Mga kapatid sa Panginoon, don't give a partial love for God. Kailangan ibigin mo ang Panginoon ngayon na. Huwag mo siyang iibigin bukas. Huwag mo sasabihin ng Lord, bukas na lang kitang mamahalin. Mahalin mo ang Diyos ngayon ng buong buo. Lord, pwede ba partial mo na yung pag-ibig ko sa iyo? Mahalin mo siya para na sa ganoon. Minahal ka ng Panginoon dahil ayaw ka niya mapahamak. Then, mahalin mo siya ng buong buo para hindi ka rin mapahamak. Amen. Complete love demands on salvation. Ang hinihingi po kasi para maligtas tayo, yung buong pagmamahal ng Diyos para sa atin. Complete love to God, sabi ng Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Love God with all. Ano sabi po dito? Pakibasa po natin, Mateo chapter 22 verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa mo, ang buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa dahil ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ganun po tayo dapat magmahal. Buong buo. Huwag kapraso lang. Huwag maliit lang. Kaya nga kung mapapansin mo, di ba parang many Christians today have not interested in the things of God. Minsan doon lang sa mga gusto nila, doon lang sila nag-active pagdating sa Panginoon, doon lang sila nagre-response. Pero kapag halimbawa, let's say, church day, medyo boring, ayoko muna kumabigil. Ganun po yung pag-ibig ng tao eh. Kaya nga po, hindi natin matatanggap yung kaligtasang ibinibigay sa atin ng Lord kung tayo po'y umiibig ng maliit lamang sa Panginoon. You must love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Kailangan po yung buong pagmamahal. Hindi lang yung pinahal mo siya dahil maganda lang eh. Kaya lang, nagtatawag ka kasi mahirap lang. Kaya mo siya minahal dahil mayaman eh. Kaya lang, nagtatawag ka kasi hindi siya ganun kaganda. Hindi siya yung talagang ideal lady or ideal woman, ideal man na hinahanap mo. Kaya nga, pansinin po mga kapatid sa Panginoon, maraming Kristiyano naghahanap ng magagandang church. Maraming Kristiyano, hindi sila komportable kapag malayo. Hindi sila komportable kapag hindi nila type yung nagtuturo. Ang gabi, hindi ganun ang pag-ibig natin sa Lord. Ang pag-ibig natin sa Lord ay kahit na ano pa yan, dapat ang Diyos ang mahal mo. Kaya ka nandito dahil hindi mo gusto yung place. Kaya ka nandito dahil hindi malamig. Kaya ka nandito hindi dahil mababait yung mga nandito. Kundi kaya ka nandito dahil grabe yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Hindi tayo namimili dahil sa Diyos. Ginagawa natin yun. Kung minsan, alam nyo, marami pong mga Kristiyano, ganito ang attitude. Dahil sa hindi nila gusto yung mga kapatiran doon, dahil parang mga masusungit, parang mga matadangon, at hindi sila approachable, kaya ayaw nila doon, naghahanap sila ng ibang church. Actually, kapag dinadaka ng Panginoon dito, ang purpose ng Lord dito, mahalin mo siya sa kabila ng mga masusungit na nakapaligid sa iyo. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, whether you like it or not, dapat mahal mo ang Panginoon. Whether you like it or not, dapat mahal mo. Ayun mo ba natin yun? Kahit na hindi mo gusto itong lugar na ito, may ipapamalas mo ba talaga yung iyong puno na pagmamahal sa Panginoon? Kahit na marami kang ginagawa sa bahay, Amen. parang hindi na makasalita mo. Parang nagdadaw na magsalita.
Kung confident talaga yung pagmamahal natin sa Lord, lahat yan gagawin po natin. For the sake of our love for our God. Amen. Okay, tuloy po natin. Ikatlo, where love sends. Saan po ba ipinadala yung pag-ibig nito? Sabi po ng verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong pagmahalan. Come on, sino po dito yung nagmamahal sa bawat isa dito? Makinig po kayo sa tinatanong ko po sa inyo. Kasi kung minsan kapag kami kaaway, hindi na pinapansin isa. Hindi nga na lang, ibabalik na lang sa iba. Makinig po kayo, sino po dito yung minamahal niya lahat dito? Yan. Totoo po ba yan? Wala po ba kayong kagalit dito? Dapat kung may kagalit kayo dito, yan ang unang-unang mahalin mo. Amen. Pero meron pa po akong isang tanong po sa inyo. Mahal niyo po ba ang pastor po ninyo? Kahit na lagi kayong tinatamaan sa preaching? Pero pag-uwi niya, ay stop na naman. Kaya ako naiinis na akong dumalo doon kasi lagi na lang ako yung pinupuntirya ni Pastor. Mali mo ang pastor mo dahil kaya ka tinatamaan sa preaching dahil mahal na mahal ka ni Pastor. Amen? Hindi ko ba napansin mo, di ba kapag halimbawa, mayroong kang minamahal, pinapansin mo palagi? Meron ba kayong mahal na tapos hindi nyo naman pinapansin, ini-stop nyo lang? Meron po kayo? Kung mahal mo yung katabi mong yan, i-stopin mo ba? Hindi, di ba giliw na nakikipagkwentuhan sa kanya? Hindi niyo po ba alam? Kaya ko kayo laging pinapatamaan dahil mahal ko kayo. Amen. Kasi gusto ko na tayo po lahat ay magdisiplina at matuto sa Panginoon at lumago sa Espiritu at nang sa ganun para ibigin natin ng todo ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi po ng Biblia, dinidisiplina niya ang itinuturing niyang anak. Mayroon po bang magulang na hindi mahal ang anak? Wala. Lahat tayo. Kaya tayo dinidisiplina ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. At kaya tayo tinatamaan sa mga salita na ibinabahagi sa atin dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Believers are the recipients of God's love. Lahat tayo tumanggap po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Ikaw, tayo, ako, tayong lahat na nandito tumanggap tayo ng pag-ibig ng Lord. Kaya nga, in return to God, love one another. Mahalin po natin, ibigin natin ang ating mga kapatid. Ibigin natin lahat, pati yung ating mga kapitbahay na walang tigil ng kakamarites po sa atin. Mahalin niyo po yan. Yung mga naninira sa inyo. Come on, dito po tayo tumingin. Minsan kasi ang minamahal lang namin, tingin po kayo ulit dito. Hindi ko naman pakuha yung paningin po ninyo eh. Tingin po kayo dito. Hindi po ba kayo nagagawpuhan sa akin? Kung hindi mag-preach na lang ako na nakatago sa inyo. Hindi, gusto ko lang po makuha yung attention po ninyo. Mahal niyo po ba yung ikaw? Ayun, wala po tuloy ako. Ibig ko pa sabihin po dito, kung tayo'y nagmamahal, wala po ba tayong kaaway na? Kaya po ba natin ibigin kahit na yung mga tao sa paligid natin na naninira sa iyo? Kaya po ba natin yun? Amen! Tandaan po natin ang Diyos, minahal po tayo kahit sino tayo. Kahit makasalanan tayo. Kapag hindi natin pwedeng sabihin sa Lord, Lord, mabait ako. Tag-ibig-ibig ako, hindi mo. Pagdating sa Panginoon po, tayo lahat ay nagkasala. Kaya sino po tayo para may itangin yung pag-ibig po natin? Na kahit na sabihin mo na masama yung ginagawa sa iyo niyan, ano sabi ng Lord? Love your enemy. Ibigin mo sila, ipanalangin mo sila, ipag-pray mo sila, bless mo sila. So, ganun po yung pag-ibig na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi ang Diyos, ano sabi niya sa atin, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, or His one and only Son, that whoever believes in Him shall not be perished, but have eternal life. Alam niyo kung sino yung word na tinutukoy dito? Tayong mga tao. Tayo yung tinutukoy ng Lord. Tayong mga tao, makasalanan tayo. We are all sin to God and fall short from the glory of God. Pero bakit tayo inibig ng Diyos? Kasi mahal niya tayo dahil gusto niya na tayo ay maligtas. Kaya nga, pansinin mo palagi ang Diyos sa buhay mo.
Kapag ka nakikinig ka ng preaching, makilag ka palagi sa Diyos. At alam niyo po ba yung salita ng Diyos, yun yung nagpapalalim ng pag-ibig mo kay Kristo. Every time na makikinig ka ng salita ng Diyos, every time na ikaw yung magbabasa ng salita ng Diyos, mas lalo kang nai-inlove. Kaya nga, ugaliin mo din yung makinig ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa matabi mo, makinig ka ng salita ng Diyos. Ulitin mo sa Kanya, sa ikalawang pagkakataon, sasabihin ko sa iyo, makinig ka ng salita ng Diyos. Sa ikatlong pagkakataon, sabihin mo, huwag mong lilibangin ang sarili mo, makinig ka ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Lord talaga papakinggan mo yung salita niya para mapagkukulan mo siya ng pagmamahal. Amen. Pero anong ginagawa po ng Diablo? Nililibang po tayo sa ibang bagay. Paano na sila nun? Hindi mo mapakinggan yung salita ng Diyos na nagsasabi, mahal ka ng Diyos, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not be perished. Hindi mapahamak. Ayaw ng Diablo na mapakinggan mo yun. Kaya anong ginagawa? Kinukuha yung iyong atensyon. Inaagaw niya, dinidisturb ka niya para hindi mo mapakinggan yung sinasabi ng Diyos na mahal ka niya, gusto ka niyang maligtas. Ang tanong dito, ayaw mo bang maligtas? Kaya makinig ka ng salita ng Diyos dahil yung salita ng Diyos ang magdidigtas sa atin. Dahil every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, pumapasok ng Espiritu ni Kristo sa kalooban ng puso mo. Yun yung magpapatibok ng puso mo. Kaya nga kapag ang isang puso, diba? Kung mapapansin po natin, ang sinasabi natin, pag ang isang tao hindi marunong mailap, ano sabi mo natin? Siguro hindi matitibok ang puso mo. Kaya pinapatibok ng Diyos ang puso natin para mag-inlove ka sa Kanya. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos na pinakikinggan mo ngayon, yan yung Espiritu ni Kristo na nagbubuhay ng puso mo para mag-inlove ka sa Diyos. Yan yung sinasabi ng Lord, He sent His only begotten Son. His love sent to every human. Yung kanyang pag-ibig, pinadala niya sa bawat isa sa atin. Hindi lang sa atin, kundi sa buong mundo. Kundi sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya lang, kung mapapansin natin, a little person or a people, or true person who was in love with God. Halos na konti lamang yung percentage. Yung ibang hindi talaga totoo. Although nag-church sila, although kumikilala sila sa Panginoon, pero but not still yun po yung hinahanap ng Panginoon na pag-ibig natin. Kundi ang katotohanan talaga na every single word that coming from the mouth of God, iniibig natin, naiinam tayo, napapatikap yung puso natin, napapag-inam niya yung buhay spiritual natin, at yung relasyon natin sa Panginoon, napapagtibay niya. Ganun po ba tayo mga kapatid sa Panginoon? Lagi natin tatandaan, He sent His only begotten Son. Bakit? Kasi kung gaano tayo kamahal ng Diyos, gusto niya patidukin din ang puso mo ng ganong pagmamahal na katulad ng kay Jesus. Alam mo kung bakit gusto ng Lord na ikaw mag-inlove ka sa Kanya? Kasi ayaw niya na mapahama ka. Whom He loved, sabi niya gano'n, is sino yung kanyang mga minamahal at nagmamahal sa Kanya ay naliligtas. To love is to believe. Kaya ang sabi niya po dito, He sent His only begotten Son, whosoever believe. So yung pag-ibig natin, paano natin matutukunan po yun? Paano natin tatanggapin yung pag-ibig ng Lord? Manalig ka sa Kanya. Na kaya sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa atin, tayo ay mabubuhay. Believing that God can handle everything on us. Minsan sinasabi natin na nananampalataya tayo sa Panginoon, pero takot tayo. Anong ginagawa natin? Natatakot tayo na mawala ng kita, natatakot tayo na maiwanan ng pamilya, natatakot tayo na itaboy po tayo. Natatakot tayo na mawala ng trabaho. Pero I tell you thing, if you believe in God and if you love God, ikaw mismo magtitiwala ka that God can handle everything in you. Kayang-kaya niyang hawakan ang buhay mo. And that was our God who loved us so much. Siya yung Diyos na nagmahal sa atin ng sobra-sobra, kaya hindi niya tayo pababayaan. Kapag kami takot tayo, ibig sabihin, hindi tayo talagang totoong nagmamahal sa Lord. Kung mahal ako ng Panginoon, bakit mahirap ako? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit may karamdaman ako? Kung mahal ako ng Panginoon, bakit ang gulo ng buhay ko? Alam niyo, hindi naman po ang Diyos ang dapat natin sisihin doon. Dahil ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay kumpleto, buong-buo. Kaya lang tayo yung hindi nagmahal ng buo sa Panginoon.
Kung bakit nagkasala ang tao dahil he lost his love for the Lord. Nawala yung pag-ibig niya sa Panginoon, kaya nakagawa siya ng mga bagay na paglabag sa Panginoon. Amen. Disobedient means not disobedient. Ulitin ko po sa inyo, kung iniibig ninyo ako, susundin niyo ang lahat ng aking ipinagubutos. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, tayo po ay tumutugon sa panawagan ng Panginoon because we are in love with God. Amen. To love is to believe. Tayo'y nananampalataya sa pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Okay, sabi po ng John chapter 15, verse 13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Ganito po yan. Kapag tayo po itumanggap sa Panginoon, hindi na po tayo tinuturing na alipin, kundi tayo'y itinuring at binilang na kaibigan. Amen. If you are a friend to God, tayo po ay pinaganayan niya ng dakilang pag-ibig na magtitigtas sa atin. Kaya be friend with the Lord. Kaibiganin natin ang Panginoon. Huwag ang sanlibutan na ito. Sabi niya nga, do not be a friend to this world. Because those who love the world is an enemy to the Father. At ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay hindi sa Diyos. Kaaway ng Diyos. Kaya nga dapat po natin malaman yan. Ang Diyos nito, si Jesus, He is a holy God. He is a divine God. Pero anong ginawa niya? Kinaibigan niya tayong mga makasalanan para na sa ganun tayo po ay maligtas. At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? You forget everything on Him for Him to remember everything that you did. Para maisip niya o para maalala niya kung ano yung kailangan mo. At alam niyo kung ano po yung kailangan natin? The greater needs of every one of us is what? Money? Houses? What? Jesus is the one. Because we need the important things in Him, which is our salvation. Yung ating kaligtasan, kaya wala po tayo may re-reklamo. Dahil ang Diyos mismo ang kailangan natin para maligtas po tayo. We are sent to all believers with love. Kung ngayon, kung nag-inam ka na sa Panginoon, dapat ikaw mismo yung tinanggap mong pag-ibig sa Panginoon, send it to one another. Amen. Send it to others. Send it to those sinners. Sa mga tao, dapat ibigin po natin yun. Kung paano po tayo naging nagsasend ng messages sa mga kaibigan natin, ng mga quotation, ng mga words of God, ganun din po yung pag-ibig natin, isend po natin sa mga taong hindi pa naliligtas. Ang umiibig ay nagliligtas. Ang nagmamahal ay nagliligtas. Kaya nga yung pag-ibig po ng Diyos, nagligtas sa atin eh. Kaya if you truly love God, tayo din po magliligtas tayo. Mayroon kayong mga pamilya, may mga anak kayo, may mga kapag-anak kayo, may mga kaibigan kayo wala pa sa Panginoon. If you truly love God, tayo din po, isasend natin yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon para sila ay maligtas. Kaya hindi po natin napapansin, ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay hindi sakit. Ang pag-ibig ay mayroong pagpapasensya. Amen. Kung minsan, di ba, kapag tinanggihan ka, inaakay mo, ano na mo sa buhay mo, ayaw mo. Hindi ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Tayo rin po, pakulit tayo eh. Ilang beses na po tayo tinawag ng Panginoon, pero takas pa rin tayo ng takas, takbo pa rin tayo ng takbo. Hindi pa rin natin ibinibigay ng buo ang buhay natin sa Panginoon. Now, tayo, mabilis tayo magsawa. Ang pag-ibig ay pasensyoso. Na kailangan po, na kapag umiibig ka, kailangan magligtas ka at pagtsatsagaan mo yung tao na yun kahit sabihin mo na itong tao na ito ay pasaway at matigas ang ulo. Amen? Amen? Sapagkat tayo man din po yung pinagtyagaan ng Panginoon, this love goes beyond words. Hindi na sa salita na sinasabi natin na mahal ko ang Diyos, pero yung pagmamahal mo naman ay hindi nagliligtas ng kapwa. We are to love in deed and truth. Gumagawa dapat yung pag-ibig natin. At hindi po parang wala tayong ginagawa at hindi tayo kaisa sa katotohanan. This love produces compassions for those need and trouble. Tayo po mismo, mayroon tayong habag, mayroon po tayong pag-ibig at malasakit sa mga taong nangangailangan sa Panginoong Jesucristo. Amen? Halimbawa, kung paano ka magbigay ng ulam doon sa kaibigan mo, ganoon din na magbigay ka ng kaligtasan doon sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen.
Ganon po yun. Kung paano ka naging mapagbigay sa kapwa mo, dapat ganon ka rin mapagbigay ng pagmamahal sa mga taong wala pa sa Panginoon. Amen? If you are truly love God, kung talagang in love ka sa Panginoon, gagawin mo itong bagay na ito dahil hindi tayo selfish. Hindi tayo pwede lang na tayo lang yung maliligtas. Hindi lang ako ang maliligtas, kailangan maligtas yung mga anak ko, kailangan maligtas yung pamilya ko, kailangan maligtas yung mga kaibigan ko, yung mga tao. Amen? Ganun ang pag-ibig ng Diyos, and that is the right kind of love. Hindi selfish. Hindi porke nandito ka, okay na, ligtas ka na. Kailangan hindi lang ikaw, kundi yung mga tao na nasa paligid mo at nangangailangan sa pag-ibig din ng ating Panginoong Jesucristo. God also sent us to sinners with the gospel. Dalahin mo yung salita ng Diyos, yung mabuting balita ng Diyos. Kaya napakahalaga, sabi ko nga po sa inyo na tayo po'y nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung kabuuan ng pag-ibig ng Diyos. The completions of the Bible is love. Kaya nga ang isang taong umiibig, sabi ko nga po sa inyo, nagbabasa ng Biblia. Laging may dalang Biblia. Dahil dito nakapaloob ang pag-ibig ng Diyos. Jesus saved us by His love for us to love one another. To love another. Tingnan niyo po yung sinabi po sa 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapira. Sa lahat ng tao, kailangan ikaw mismo share the love that you receive from God. Huwag tayong mga sarili. Dahil hindi iyon ang kaligtasan na ibigay sa atin ng Lord. Ang pag-ibig na naglagay sa atin sa kaligtasan ay pag-ibig na hindi makasarili, kundi pag-ibig na nagliligtas ng tao ng marami. Kaya nga, ugaliin po natin. Like Jesus, we also sacrifice our life to save others from losing their soul. Tayo po mismo, dapat isakripisyon natin yung sarili natin para makapagligtas po tayo ng maraming kaluluwa. Katulad ni Jesucristo, anong ginawa niya? Philippians chapter 2 verse 4 to 8. Pag malasakitan ninyo ang mga pangalan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapatay ng Diyos. Sa halip, kung saan niyang binitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, baging ito man ay kamatayan sa krus. Kaya kapatid sa Panginoon, tanggalin po natin yung self-pride. Tanggalin natin yung pagmamalaki. Tanggalin natin yung pagmamataas. Tanggalin natin yung pagmamarunong. Tanggalin natin yung pagtatangi sa sarili. At isipin natin yung kapakinabangan ng kaligtasan ng ibang tao. Ayun lahat ay naligtas na ng Panginoon kasi we respond to God's love already. Tumutugon na tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bilang ganti sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo sumunod. At gawin din po natin yung ginawa ng Panginoon na nag-alay siya ng buhay para sa kaligtasan ng maraming tao. Ng maraming kaluluwa. Question. Have you paid your love today because He loves you? Pinasalamatan mo na ba yung mga tao na kung saan nagtulong sa iyo para manapit ka sa Panginoon? Pasalamatan mo yung mga tao na yun kasi sila yung talaga nagmamahal sa iyo. Ang isang totoong magulang na nagmamahal, hindi niya pinababayaan sa mundo ang kanyang anak. Kundi mayroon po siyang pag-ibig sa puso na yung kanyang mga anak ay madala niya rin sa Panginoon. Dito po kayo tumingin. Gusto ko po na maingat po kayo ng todo sa Panginoon. At kung hindi po natin gagawin itong mga bagay na ito, bilang pasasalamat sa ating Panginoon, na kung saan may ginamit siya sa ating mga tao, para tayo po ay maligtas, gamitin mo rin yung sarili mo sa ibang tao para makapagligtas ka. At ito po yung tamang pagpapasalamat sa Panginoon. Not enough to say, God, thank you. Hindi po sapat yung magpasalamat ka lang sa pamamagitan ng salita sa Panginoon. Gawin mo kung ano yung nararapat na pagpapasalamat. At yung totoong pagpapasalamat
nagpapasalamat dahil sa niligtas ka ng Panginoon, magligtas ka rin ng mga tao na kailangan tumanggap kay Kristo. Have you received Christ, the gift of His love? Nakita niyo po kung gaano po tayo kaibig-ibig sa Panginoon. Binigyan niya po tayo ng napakagandang kaloob at yung kaloob na yun ay ang buhay na walang hanggan. Are you carrying God's love to others? Yun po yung kailangan natin matutunan. Yung tayo mismo, dalhin natin yung pag-ibig ng Diyos sa iba para sila din po yung maligtas. Kaman mga kapatid sa Panginoon, if you are true Christians already, totoo kang Kristiyano, sabi mo, matagal na akong tumagal sa Lord. Matagal na ako nakakilala sa Panginoon. Then, yun yung dapat na maging proof para tayo po ay talagang sabihin na talagang totoo na in love na sa Panginoon. Yung tayo yung nakakapagligtas na ng kaluluwa. Yung tayo po ay nag-aakay na ng isang makasalanan pagbalik para sa kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung dapat na matutunan natin mga kapatid sa Panginoon. It is not enough to attend church. Kailangan tayo po ay nagbabago. Kailangan tayo ay lumalago. Kailangan tayo po ay natutunog ng salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng totoo at tapat na pag-ibig na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At sa habang po ito, kung gusto mo po talagang matutunan ang totoong pag-ibig ng ating Panginoon, at hindi yung pag-ibig ng sanlibutan na ito na mga sarili, pag-ibig ng mga sanlibutan na ito na materialistic, kundi ang pag-ibig ng Diyos na nag-aanay ng buhay. Kapag mga kapatid sa Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos at ipagamit mo bilang pasasalamat sa Diyos ang iyong sariling buhay. Sabihin mo sa oras nito sa Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay ko bilang pasasalamat ko sa iyo, Panginoon, hindi ko pinagkakait ang buhay nito. Alam niyo, nung time na ako po ay halos talagang mawalan ng buhay dahil sa karamdaman po ng araw, dahil sa pang-aabuso ko sa aking sarili, ipinangalan ko sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lamang po ako. Paglinig ko daw sa iyo, ipapahayag ko yung mabuting balita sa lahat ng mga taong kakilala ko o sa hindi ko man kakilala. Alam niyo, sa isang iglap, pinagaling